Good morning mga mi! So, heto na naman po si Kuratsa sa discarding sideline habang nakatambay sa bahay. Sunflower pen naman ngayon ang gagawin ko gamit ang fuzzy wire. Ang kailangan lang dito ay isang buong fuzzy wire na hahatiin sa 3 or magiging 10 cm. Dahil nga maliit lang yung kailangan kong sunflower, kung kaya naman iiksian ko yung mga fuzzy wire na gagamitin. Ang isang 10 cm na fuzzy wire ay ipo-fold ko lang sa kalahati at ipo-fold ko ulit sa kalahati at ito-twist ko. 10 ganito nga yung gagawin ko para makabuo ng isang sunflower. Pagkatapos gumawa ng mga petals ng sunflower ay kumuha naman ako ng isang green na fuzzy wire at sumukat ako ng 2 cm at i-fold ko ng ganito. Pagkatapos ko ngang i-fold ay nag-twist na rin ako at 6 ngang ganito yung ginawa ko. Dati nga ay nagfo-fold muna ako ng 6 at ito-twist ko pero mas nadadalian ako ngayon kapag ka-fold ay twist na agad. Mas nagagandahan kasi ako sa resulta pag ganito yung ginagawa ko. Pagkatapos nga ay kumuha naman ako ng isang fuzzy wire at hinati ko lang ito sa 15 cm. Isang 15 cm nga lang ang kailangan ko para makagawa ng dahon. 7 cm nga yung sinukat ko at finold ko sa gitna. Pagkatapos yung natirang mahaba ang siyang nilagay ko sa taas at ifinold ko naman pero hindi ko sila pinantay para magkaroon ng mahaba na siyang ipantatali ko kapag ka ibinaba ko na. At ito na nga yung gagamitin kong dahon para sa ating sunflower pen. Sobrang liit nga lang nung mga ginagawa kong mga flower at itong dahon para naman bumagay dun sa ating gagamitin na ballpen. Kumuha naman ako dito ng brown na fuzzy wire at iniroll ko lang ng ganito. Dito natin ididikit yung mga ginawa nating petals ng sunflower. At nung makarating na nga tayo hanggang dulo ay nilagyan ko na rin yan ng glue stick para hindi naman siya kumalas kapag gagamitin na natin. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng additional na glue stick dahil naman ididikit ko na yung mga petals na ginawa kanina. 5 petals nga muna yung ilalagay ko dito sa unang layer at mamaya naman sa pangalawang layer ay yung 5 petals. Total ay 10 petals yung magagamit ko dito para makabuo ng isang flower. Madalian nga yung paglalagay ng petals habang hindi pa matigas yung glue dahil aayusin ko pa yung mga petals kung pantay-pantay ba yung pagkakalagay ko. Lalagay kasi ako ng petals dun sa baba kung kaya hindi ko nakikita yung bandang harapan. At pagkatapos ko nga maglagay ng petals dun sa unang layer ay isusunod ko naman itong second layer. At ganun din, nagmamadali rin ako ng paglalagay ng mga petals para maayos ko ulit tumigas yung nilagay kong glue stick. Pagkatapos kang ayusin at mailagay lahat ng petals, ay isusunod na ngang idikit dyan yung ginawa kanina na 6 folds at nilagyan ko na rin yan ng glue stick. Pinutulan ko nga din pala yan at nagtira lang ako ng 4 cm at dyan ko naman ididikit mamaya yung gagamitin nating ballpen. Naglagay na nga rin pala ako ng konting glue stick dun sa ballpen at yung kaninang natira na kulay green na fuzzy wire nilagyan ko rin ng glue stick para mas lalo siyang dumikit. At pagkatapos ay binalutan ko na yan ng floral tape. Hindi ko na nilalagyan ng glue stick yung floral tape doon sa bandang itaas. Basta kinakapalan ko na lang yung pag-ikot. At dito nga sa ibaba, ilalagay ko na rin yung kaninang ginawa nating dahon at nilalagyan ko rin yan ng glue stick. Hanggang 5 cm nga pala ng ballpen ang binabalutan ko ng flower tape. Hindi ko na siya binubuo hanggang ilalim. Ang flower tape kasi ay may konting dikit, lalo na kapag lagi itong nahahawakan. Maaari itong mag-moist at maging dahilan ng mabilis na pagkasira ng ginawa nating flower pen. Meron daw iba ang ginagamit nila is yung ribbon na pambalot ng ballpen. Dahil nga ito yung available ko, ang flower tape, kung kaya ito naman muna yung nagagamit ko. At pagkatapos ng balutin ng flower tape ay inaayos-ayos ko yung mga petals para naman lalo siyang gumanda at mas lalo siyang mamukadkad. Ilalagay ko po yung link sa ibaba kung saan ako nakakabili ng mga materials para naman po masubukan din ninyo ang paggawa ng flower pen. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nanonood ng aking mga tutorial video. Sana po ay lagi kayong may natututunan at nabibigyan ko po kayo ng kasiyahan. At dito na po magtatapos ang ating video. God bless po sa ating lahat at bukas pong muli. Bye!